Madami na akong napanood na true crime. Pero meron talagang minsang mga kaso na hindi nagme-make sense. Siguro minsan kasi madami ding anggulo na pwedeng tignan. Pero ultimately, mapapaisip ka pa din kung paano humantong sa malagim na trahedya. Sino kaya ang tunay na may sala? Ang mismong gumawa ng krimen? Ang pagpapalaki sa kanya? O kaya mga tao sa paligid niya? O baka naman yung biktima mismo? Pero emphasize ko lang na never dapat maging justification ang pumatay maski ano pa yan. Maliban na lamang I guess kung talagang self-defense at it's either kill or be killed ang situation mo. I'm sure ang first instinct ng tao is to protect themselves. Ang kasong tatalakayin natin ngayon ay nangyari sa isang bansa kung saan bibihira ang murder. Kung kaya't every murder makes a headline. Sapporo, Hokkaido, Japan. Gabi ng July 1, 2023, dalawang babae ang nag-check-in sa isang love hotel sa Suzukinos, Sapporo's Red Light District. Ngayon, ang love hotel, siguro naman self-explanatory na, ay tinutuluyan ng mga lovers or lovers for the night para magtsuktsakan. Yung isang babae looks younger and yung isa pa looks much older. Pero syempre, to each their own. Mukhang pareho naman nilang desisyon to be there. The younger was dropped off by an older man na mukhang tatay yata niya sa may entrance. She was wearing a light-colored summery clothes at may bit-bit na maleta. Minit niya sa entrance yung older woman na mukhang kagaling lang from a night out party. Kasi naka-shining, shimmering splendid yung outfit niya with matching bright red nail polish pa. Ang napili nilang room ay isang all-pink team room. Yung tipong how girly can you get talaga ang feels. Di umano, kaya may bit-bit na maleta si Younger ay dahil mag engage sila sa BDSM. Kung hindi mo alam kung ano yung BDSM, talagang virgin pa ang utak mo. I-google mo na lang. Naunang nagbanyo si Older para mag-freshen up at maghanda na sa fun-filled, hardcore, passionate night nila. Habang si Younger ay busy sa laman ng maleta niya at naghahanda na din. Nagsuot siya ng mask, gloves, at raincoat. Nakatalikod si Older at bago pa siya makaharap para tignan ang aura ni Younger ay bigla itong sinaksak ni Younger sa leeg. Nagstumble si Older into the bathtub at dito pinusasan sa mga kamay at tuluyan pang pinagsasaksak ng maraming beses. And for the next 3 hours, inilabas ni Younger ang mga tools niya sa maleta. Pinugot niya ang ulo ng patay ng biktima at nilinis ng bongga ang crime scene. Bumaba ito around 2 a.m. para sabihin sa receptionist na mauuna siyang mag-check out at iniwan na ang susi. Pagkaalis nito ay naka-all black outfit na, may dala pa siyang maleta at backpack. Sinundo din siya nung same car. Di umano ay nagpahatid siya sa tatay niya sa isang club afternoon to continue her night out. Not sure if ginawa niya to as a sad attempt para gumawa ng alibi, para mag-cool off, or maybe to celebrate the kill. Pero I guess she enjoyed the rest of her night or wee hours of the morning na parang walang nangyari. Room 202. July 2, alas 3 ng hapon, hindi pa din nag-check out yung kasama ng younger woman the night before. Umakyat na ang isang staff to check. Kumatok sila sa pinto ng room 202 paulit-ulit para paalalahanan na kailangan ng i-vacate ang room dahil lagpas na sila sa allotted time. Walang sumasagot at ni wala man lang kahit anong tunog, scuffling ng bedsheet, bulungan, basta dead quiet. Nagdesisyon ng kunin ng staff ang susi sa baba to open the room. Pagbukas niya ng room, super linis. Parang hindi man lang tinulugan ng kama. Pero ang mas nakakapagtaka wala naman na ang guest. Napaisip siguro yung staff na di kaya na-miss lang nila palabas ito. Pero imposible sure silang di nila nakita ang guest na nag-check out. Isasara na sana ng staff ang pinto paalis pero
Dahil policy nila to check the whole room, chinek muna niya ang buong kwarto. At nang puntahan ng staff ang banyo, dito na siya napasigaw ng bongga, like scream of terror talaga, sa nakita niyang headless male body sa bathtub. Super linis, ni speck of blood wala. Nahalatang nag-spend time yung biktima to clean up, minus the headless body na iniwan sa bathtub. Ang inaakala nilang older woman from the night before ay isa palang 62-year-old male office worker na nagngangalang Hitoshi Yura. Hitoshi Yura. Si Hitoshi ay isang family man, may asawa at 2 anak. Hindi natin sure kung alam ng kanyang pamilya ang kanyang, let's just say, peculiar hobby. Mahilig daw itong mag-cross-dress at umattend ng mga ganap sa clubs. Ayon sa mga ibang kaibigan at acquaintances ni Hitoshi, kaya daw ito mahilig mag-cross-dress ay para madaling makalapit sa mga babae sa club. Hindi dahil attracted siya sa mga lalaki, kung hindi isa itong paraan para i-let ng mga babae ang kanilang guard down. Para hindi siya magmukhang threat at mapalapit ang loob o magtiwala agad ang mga babae sa kanya. Ban daw si Hitoshi sa mga ibang clubs, di umano dahil sa scheme nga niya na ito, kung saang ilang babae na ang kanyang na-assault. He pretends to be a lamb, kumbaga. Ayun pala, isa siyang big bad wolf. Sabi naman ng mga kapitbahay, mabait daw si Hitoshi at isang law-abiding citizen. Mukhang palakaibigan at approachable siya. Sa edad niyang 62, full of energy pa siya at parang masayahin at fun. In fairness kasi kahit 62 na siya, mukha lang siyang nasa mid to late 40s. Siguro ay isang mabuting asawa at mabuting trabahador sa umaga, pero sa gabi, nagko-cross-dress to let loose at mag-party, meet girls at i-fulfill ang kanyang mga fantasies. Ang paalam daw yata niya sa asawa, madalas ay may late night out siya with the boss or team. Alam naman natin sa kultura ng Japan, importante ang mga night out with the boss or team. Bawal tanggihan ang boss. Pero sa mga events pala, nagpupunta si Hitoshi. May 28 nang magpunta sa isang event sa club si Hitoshi. Dito makikitang kasama niya si Younger. The club was packed. Sila medyo nasa corner. Umiindak-indak bahagya sa music habang nakasabit sa leeg ni Hitoshi ang kamay ni Younger. Sa CCTV footage nung gabing yun sa club ay parang the Younger is really into Hitoshi. Maybe even more than him being into her. Ngiting-wagi kasi si Ateng tapos yung mukha niya padampi-dampi sa chest ni Hitoshi at times pa animoy parang hinahalikan na niya halos yung leeg ni Hitoshi sa sobrang lapit. Hitoshi naman seems to like it din, hugging her back. Hitoshi seems quite a bit older kay Ateng pero they look like they are enjoying each other's company naman. Pero ang creepy part ng CCTV footage na ito ay ang tatay ni Ateng ay nandoon din. Nakatayo, as in nakatayo lang, malapit-lapit sa kanila, dala-dala ang jacket ni Ateng habang nakatitig sa dalawa. Side note, si Ateng ay hindi teenager para bantay sarado ng tatay. Siya ay 29 years old na babaeng nagngangalang Runa Tamura. Runa Tamura. Si Runa ay super spoiled ng kanyang parents. Ang kanyang tatay na si Osamu Tamura or Dr. Osamu Tamura ay isang head sa psychiatric department ng isang general hospital sa Hokkaido. This explains the wealth of the Tamura family. Active community helper din siya at may banda pa. Unika iha si Runa and she was given all the things she wanted. Weird ang family dynamic nila, kung saan si Runa was often referred to as young lady or miss ng kanyang parents at si Runa naman ay my driver, ang tawag sa tatay or chauffeur. At she lang ang tawag sa kanyang nanay na si Hiroko Tamura. Mahilig siyang mangolekta ng mga damit ng manika. Mahilig din siya sa mga precious stones kung kaya't palagi siyang binibilhan ng parents niya ng mga gems and jewelry. Mayroon din siyang knife collection. At the time ng search warrant ng pulis sa kanilang bahay, they found 20 knives.
Probably isa or dalawa doon ay ginamit niya sa pagpatay sa biktima. Pero ginagamit daw ni Runa ang mga kutsilyo minsan pag putol ng mga sanga ng mga puno sa kanilang garden. Para bang may pinagpapraktisan. Growing up din, Runa is a bit of an oddball. May mga spekulasyon na binubuli daw siya nung bata. Pero mayroon din naman nagsasabi na mahirap lang talagang ispilingin si Runa. Isang beses daw nang pumasok na nakadress si Runa sa school, sinabihan siya ng isang classmate na mukha daw siyang anime character. Hindi ito nagustuhan ni Runa at agad na tinutukan ng box cutter yung batang nag-comment. At tinakot na sa susunod daw na sabihin pa iyon ay sasaksakin siya ni Runa. Hindi lang isang beses kundi maraming beses nang pinatawag ang Tamura parents dahil sa troubling behavior ni Runa. Every time naman ay in denial ang parents. Kesyo psychiatrist ang tatay kung kaya't they know what to do. Seems like Runa was exhibiting some form of mental illness na at a young age, pero her tatay na kung iisipin mo ay head ng psychiatrist department, walang ginawa to help her. Or maybe in denial lang kaya hindi siya natulungan. Dahil sa kanilang family dynamic, seems like mas lumala pa ang mental state ni Runa kalaunan. She's almighty and powerful. Kahit ang gusto niya ibibigay ng parents, kung anong sabihin niya ay tama. She was never wrong. Di umano, after 9th grade ay huminto na sa pag-aaral si Runa. She spent most of her days sa kanilang 3-story house. She struggled to maintain employment kung kaya't at 29 years old, doon pa din siya nakatira sa parents niya at unemployed. One time, di umano nung 18 years old si Runa ay nagtagka itong magpakamatay. Ito rin siguro yung marahil, isa sa mga dahilan kung bakit ganoon na lang nila inispoil ang anak. Baka nagbabakasakali sila na kung susundin nila palagi ang kahilingan ng anak ay hindi na ito kailangan pang pagtagkaan ang kanyang sariling buhay. Crime scene. July 2, 2023. Pumunta agad ang mga pulisya sa crime scene after silang manotify ng Love Hotel about the gruesome discovery. Yung pagkakaputol daw ng ulo ay parang professionally done. Hindi natin alam kung may pinanood ba si Runa at pinagpraktisan niya ang mga sanga ng puno. Pero according sa CCTV ng Love Hotel, wala naman daw ibang pang pumasok sa room 202. Kung kaya't yung taong kasama ni Hitoshi talaga ang gumawa nito. At the time, hindi pa alam na mga pulis ang identity ng biktima. Bukod sa nawawalang ulo nito ay wala din ang kanyang mga kagamitan. Hindi din alam ng staff kasi dahil sa nature ng business ng Love Hotel, ay wala silang business alamin kung anong pagkakailanlan ng kanilang mga guests. Ang alam lang nila ay may younger at older woman na nag-check-in sa room 202. Tapos the following afternoon ay nakita nila ang isang walang ulong katawan ng isang lalaki. Ngayon, during this time, nag-file ng missing report ang family ni Hitoshi kung kaya't matapos mag-match ang fingerprint ng biktima with the missing persons report at sa kanyang distinct scar mula sa appendix surgery ay dito na na-identify ang biktima. Pero makalipas ang halos 3 linggo ay wala pa din silang clue about the suspect at kung ano ang motibo nito. Weird kasi the suspect took the time to clean up, pati yung blood. Pero bakit iniwan ang katawan? Kung kinuha niya ang ulo at gamit ng biktima para hindi ito agad ma-identify ng pulisya, bakit niya iniwan ang kamay? Kasi 'di ba usually isa sa way para makilala ang biktima is through fingerprints. Bakit nakadamit pang babae si Hitoshi? Sino ba itong younger woman na naka-all black na may maleta na nakunan sa CCTV? Babae ba to o isa ding crossdresser? Sa initial investigation na nga, lumabas ang di umano'y double life ni Hitoshi. Good, law-abiding, hardworking husband and father of 2. Pero sa gabi crossdresser, social butterfly, mahilig makipagkaibigan. Pero di umano ay mahilig ding sexual assault ng mga babae sa clubs.
At yung mga nililet their guard down ay dinadala pa niya sa hotel para makipagtsoktsakan. Ayun ay ang sabi-sabi. Ngayon, after 3 weeks ng kanilang pag-iimbestiga, dito sila nagkaroon ng breakthrough nang mapanood nila ang CCTV footage sa club noong May 28, kung saan parang intimate na nakikipagsayawan si Hitoshi kay Runa. Hindi ko alam kung paanong naisip ng pulisya na baka iyon na ang kanilang suspect. Pero I don't know, maybe dahil din ito sa mamang nakatitig sa kanilang dalawa na napag-alaman nilang tatay ni Runa. After malaman ng pulisya ang pagkakakilanlan ng posibleng suspect, ay kumuha sila ng search warrant sa bahay ng mga Tamura. Dito na nga sinalaysay ng mga kapitbahay na for the past 3 weeks ay parang weird ang galawan ng mga Tamura. Ultimo mga kahon na di na giniba ay nagkalat sa kanilang front lawn. Madalas ding daw umuuwi si Osamu para umupo lang sa loob ng car at kumain at aalis din ulit. Pagpasok ng mga pulisya ay nagulat sila sa tambak-tambak na mga basura at ubod ng bahong amoy na tila nanggagaling sa banyo. Sa bathtub ng banyo nila natagpuan ang nabubulok ng ulo ni Hitoshi at ang mga iba pa nitong gamit. Naandun din ang blonde wig at black outfit na suot ni Runa sa CCTV na nakuhanan. May mga na-recover din sila na kutsilyo, at kung ano-ano pang posibleng ebidensya sa kwarto ni Runa. Di umano bago naganap ang karumal-dumal na krimen ay nakuhanan pa sa CCTV ng isang shop na bumili si Runa kasama ang kanyang tatay ng mga kutsilyo, raincoat, blonde wig, toy handcuffs, at yung mismong maleta na ginamit niya nung gabi ng krimen. Nakita din sa search history ng buong pamilya na fina-follow nila ang investigasyon ng pulis sa kasong ito. Inaresto nila ang tatlo at dinala sa presinto. Nang maaresto sila, nagbigay ng pahayag ang lolo ni Runa na di umano ay isa itong paghihiganti dahil Hitoshi previously wronged Runa. Ngayon, ano ba talagang exactly ang motibo ni Runa? At bakit ba mukhang accomplice ang kanyang mga magulang sa krimen na ito? Maraming haka-haka o teorya. Merong isang version na kung saan nahulog daw ang loob ni Runa kay Hitoshi through social media. Like chat-chat ganon without meeting in person. Runa hates boys daw dahil nga di umano ay nabubuli siya ng mga boys noon nung nag-aaral pa siya sa elementarya. Nagpanggap di umano si Hitoshi na babae at first time nila magkita noong May 28 sa club. Nagpasya silang mag-hotel or mag-motel kung saan di malinaw kung hinatid ba sila ng tatay ni Runa kasi di ba nandoon siya nung gabing yon or kung nag-taxi yung dalawa at umuwi na lang ang tatay. Pero na maging intimate sila sa kwarto ay biglang napag-alaman ni Runa na lalaki pala si Hitoshi. Pero pinilit pa din daw ni Hitoshi ang sarili niya kay Runa. Mayroon ding version na alam naman daw ni Runa ang kasarian ni Hitoshi. Pero nang gabing magtsuktsakan sila ay hindi daw ito nagsuot ng proteksyon. At bukod pa doon, binidyuhan pa ni Hitoshi para gamitin daw yun pang blackmail kay Runa. Nang malaman ito ni Runa ay she felt betrayed at nuot daw ang galit niya ng gusto. Matapos daw nito ay nagpatuloy si Hitoshi na istok si Runa sa bahay nito at kung saan pa para harasin. Nang malaman daw ito ng parents ni Runa or more like tatay ni Runa, ay kinumpronta niya si Hitoshi na layuan na ang anak. Umoo si Hitoshi nung una. Pero di nagtagal ay nagpatuloy ulit siya sa pangungulit kay Runa. Hindi na daw kinaya ito ng pamilya kung kaya't ito daw ang nag-udyok sa mag-ama upang planuhin ang pagpatay sa biktima. Nakipagkita daw si Runa kay Hitoshi sa Love Hotel noong July 1 ng gabi para i-fulfill ang BDSM fantasy nila. Ayon sa autopsy report ay walang sign of struggle si Hitoshi nang paslangin ito. So, he was really caught off guard. Ang ibang teorya naman ng netizens ay sa body language ni Runa sa CCTV footage sa club ay parang siya yung talagang mas into kay Hitoshi eh. So, ang isip nila baka Runa daw wanted more from Hitoshi. Maybe i-pursue ang romantic relationship
or maybe something deeper. Pero dahil family man si Hitoshi at itong crossdresser persona niya ay isang pang-aliw lamang, eh tinanggihan niya si Runa. Para kay Hitoshi, no strings attached. Tsuktsakan lang ganon. At ito marahil ay hindi matanggap ni Runa. She's supposed to be above all else, di ba? She's supposed to get what she wants. Kaya ito daw ang nagtulak para patayin niya si Hitoshi. Ayon naman sa isang salaysay ng psychiatrist na yung nature ng pagpatay kung saan inuwi ni Runa ang ulo ng biktima, since noong sinaunang panahon, simbolo daw ito ng victory and trophy. Hindi daw ito normal na behavior or pattern ng isang taong nagsisik ng revenge dahil sa pagmamahal o pera. Ang ganitong uri ng extreme sadism ay more so para sa mga taong may sick and twisted pleasure for doing the kill and taking something or parte ng biktima as their trophy. Talagang pleasure kill lang ba? Sabi ng mga netizen na baka daw sa kanyang hobby sa paggawa ng mga damit ng manika ay baka mayroon itong sick fascination sa totoong human parts. Di umano may nakalap pang video kung saan pinaglalaroan ni Runa ang ulo, mga mata ng biktima sa tub habang binibidyohan ng tatay. Ang nakakagulat pa is how, quote-unquote, professionally done yung pangtanggal niya ng ulo na animoy hindi niya first time. Bukod sa teorya na she was deceived, hence the revenge kill, or stalk and harass, hence the defense kill, at sa nature of the crime na pleasure kill, mayroon pang isang mapaparili what the F. Totoo ba tong haka-haka o teoryang ito? Kasi sobrang Which is si Dr. Osamu Tamura daw ang mastermind. Ginamit daw niya ang deteriorating mental health ng anak to manipulate her into doing the crime. Sobrang toxic daw ng relationship ng mag-ama wherein they create this dynamic na ultimately, they are completely dependent from each other. He keeps her under extreme supervision to the point na deprived na ng normal life si Runa. Di ba ultimo nga dun sa club, nakatayo siya doon, nakatitig sa anak at kay Hitoshi. Wala silang sense of healthy boundary. The parents are like slaves to Runa's whims, pero at the same time, si Runa naman is like a prisoner ng overbearing niya mga parents. From the outside perspective, sobrang evident eh. Pero sila parang unaware na this dynamic will ruin them eventually. Sinong makakapag-akala na this seemingly polite and helpful family malilink sa isang napaka-violenting krimen? Head of Psychiatrist, si Dr. Osamu Tamura. Of all the people, he should have known yung ginawa nila kay Runa ay para bang mas nakakontribute pa sa paglala ng kanyang mental health. Di umano, the family knew she has schizophrenia, bipolar disorder, at dissociative identity disorder or DID. Sabi pa ni Dr. Tamura ay wala na daw si Runa. Si Cynthia na daw yun at hindi daw sila tinuturing na magulang. Marami pang ibang pagkakakilanlan si Runa. Meron pang pagkakataon na nakikipag-usap ito sa isang imaginary serial killer boyfriend na pinakasalan pa niya sa isang ceremony with the blessing of her parents. Kung saan naganap ito, hindi ko alam. Pero malamang sa bahay nila at siguro tatatlo lang sila. But the really truly sad part is, bakit hinayaan ng parents na umabot sa ganito? Sa sobra ba nilang pagmamahal sa anak? Takot na mag-suicide attempt ulit ang unika iha? Ay nagbulag-bulagan sila sa nangyayari? Or wala na lang talaga silang magawa? I think the mother played more like a passive role na since di niya mapigilan ng anak, she will just let her be. She did not encourage her nor did she deny her delulu, kumbaga. Wala daw alam si Mrs. Tamura sa planong krimen ng anak. Nakita na lamang nito ang pugot na ulo sa tub isang gabi at wala na daw siyang magagawa pa. Inutusan pa daw siya ni Runa na kuhaan ng video habang hinahawakan or I guess further minumutilate yung ulo.
Pero natakot si Mrs. Tamura at di siya komportable dito kung kaya't inantay na lang ang mister. Si Dr. Tamura ang kumuha ng video pagka-uwi. Ayon pa sa pulisya, mayroon silang nakitang several copies ng slave pledge na nakapaskil sa iba't ibang parte ng bahay. Mayroon pa dong statement galing sa ina declaring herself as a slave ng anak at paalala sa sarili na umayon sa posisyon at huwag sayangin ang oras ng kanilang prinsesa o maging aksayado sa pera o gas. Super weird, di ba? Mayroon pa daw silang agreement na bawal galawin ang mga gamit ng anak kung kaya't nagkapatong-patong na at apaw sa gamit na halos wala ng space na maski tulugan ng kanyang parents. O 'di ba on top of yung mga mental health issues niya, meron pa siyang hoarding problems. Natutulog na lang sa natitirang makipot na space sa sala si Mrs. Tamura, habang si Dr. Tamura naman ay minsan daw sa mga internet cafes na lang natutulog. 'Di ba three story yung bahay nila? So imagine niyo kung gaano kalala yung dami ng gamit. Mayroon pang instance na ginalaw ni Mrs. Tamura ang gamit ni Rona, kung kaya't nag-super saiyan ito at dineman sa tatay na ibenta daw into prostitution ng ina bilang parusa. Si Dr. Tamura naman ay minsang sinakal habang nagdadrive sila dahil lang sa isang maliit na bagay. Pero sa lahat ng mga pangyayaring ito ay tinanggap lang ng mag-asawa. Si Dr. Tamura naman hindi mo pwede basta i-absuelto kasi he was there to drop off and pick up Runa on the night and early morning ng murder. Kasama pa siya bumili ng kill kit, kumbaga, ni Runa. At siya din ang nag-video kay Runa habang nilalaro ang ulo ng biktima sa tub. Bumili pa nga siya ng ice. I don't know kung para ba ito mas preserve ng mas matagal ang ulo. Kumbaga, hindi niya pinigilan ang plano ng anak, kundi animoy sinuportahan pa. As of now, wala pang final verdict ang kasong ito. Pero March 6, 2024, the Public Prosecutor's Office indicted the three family members where they could potentially be facing jail time. The mother around 3 years in prison, Runa around 20 to life in prison, and the father around 10 to 20 years in prison, depende sa role na ginampanan niya sa krimen. Sa korte, Hitoshi's wife described him as a caring husband. Nung daw nag-reach out ang polis sa kanya para i-identify niya ang body ni Hitoshi, sinabi pa niya na for sure makikilala niya ito agad pag makita ang muka. Kung kaya't sobrang nashock siya nang sabihing wala itong ulo. Nang doon din ang anak na lalaki ni Hitoshi at hindi daw niya matanggap ang sinapit ng tatay. Mahilig daw magpasaya ng ibang tao ang kanyang tatay at never daw nitong magagawang mang-assault ng babae. Hindi niya lubos matanggap kung paanong tinapos ni Runa ang buhay ng tatay. Pero may chance pa din na makalabas at ipagpatuloy ang normal life niya. Humingi naman ng paumanhin si Dr. Tamura sa pamilya ni Hitoshi at sa kanyang failure na pigilan ang dilulo ng anak. Ano sa tingin nyo guys? Ang complicated, di ba? Ang daming anggulo na pwedeng tignan. Meron pang ang nagsasabing deserve daw ni Hitoshi dahil niloko at ginahasa nito si Runa. At gusto pang i-blackmail. Merong ding nagsasabing these parents raised a demon's child. Yung mga opinion talaga sobrang polar opposite. Meron nagsabi naman na kung naman daw kasi nilapit nila sa pulisya yung ginawa ni Hitoshi, wala naman daw mangyayari. Kung kaya't I guess they took matters into their own hands. But then again, the parents were sorry sa korte. So they knew na mali talaga ang ginawa ng anak. Maybe there's truth to both sides. Possible naman yun, di ba? Thank you for joining me on today's episode. Kung nagustuhan mo ito, kindly like, subscribe, and hit the notification bell para kita-kits ulit tayo next time. See you again! Bye!